Hello, good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-61 day or 61st day ng ating sharing ng devotion video. And ayan, salamat sa Diyos dahil today is Friday at napagtagumpayan na naman natin ang ating isang buong araw na pagtatrabaho. Ayan, so dito sa Hong Kong, ang weather is panay ulan ng ulan, tapos kanina is parang black thunderstorm. Ayan. So, kung sa Pilipinas ay sobrang init, dito naman ay maulan sa Hong Kong. At ayan, but thanks God dahil napagtagumpay natin ang buong araw na ito, that we are safe and natapos natin ang ating trabaho for the day. So, huwag natin kakalimutan ang mag-open prayer bago tayo magsimula ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman po kami muli, Panginoon, at nagpapasalamat para sa isang productive na buong araw na ito, Panginoon, na sinamahan niyo kami, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. At sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay nais namin kayo ang laging mataas, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon. At hanggang sa aming huling huninga, Panginoon, ay ibibigay namin, Panginoon, upang kayo ay sambahin at mas marami ang makakilala at tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Dalangin po namin ang pagdalangis ninyo at pagpatnubay ng banal na Espiritu upang ang ating mabanggit lamang, Panginoon, ay tunay na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang magbigay kaliwanagan sa puso at isip ng bawat isa upang tanggapin kayo, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. Kayo po ang laging maghari, Panginoon, at panatiliin niyo po, Panginoon, na kaming mga lingkod ninyo na nagbabagi ng inyong salita ay maging humble lamang po, Panginoon, at huwag kaming manangan sa sarili naming karunungan, Panginoon. Ngunit magpasalamat, Panginoon, dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng karunungan upang maipaliwanag na maayos ito sa aming kapwa, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung sinasabi sa Lucas 18:26. O, sakto Ano ngayon? April 26. O, diba? Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Message. Tinanong naman ng mga alagad ni Jesus matapos marinig at makita din ang naging reaksyon ng mayamang lalaki kung sino ang maliligtas. Application, maaaring hindi naintindihan ng mga alagad niya ang kahulugan ng sinabi ni Jesus dahil maraming mayayaman noong panahon nila. Maaaring iniisip nila na ang mahihirap o walang kayamanan ang maliligtas. Subalit sa panahon natin ngayon, ay alam natin ang sagot dito. Ang mga tumanggap, kumilala at sumunod sa kay Jesus at sa Diyos ang maliligtas, dahil ang mga kayamanan at kapwa-tao ay mawawala, mamamatay at maiiwan dito sa mundo. Ang taong may nakabukas na isip at puso para papasukin at pagharian ng Diyos, para paghariin ang Diyos sa buhay niya ang may siguradong kaligtasan. Dahil noong panahon nilang iyon, mahirap sa mga tao na paniwalaang si Jesus ang Mesyas o tagapagligtas dahil kilala nila ang mga magulang niya at kung saan ito nakatira. Di nila alam na ito ang tunay na bugtong na anak ng Diyos na nagmula sa kaharian ng Diyos at bumaba dito sa mundo para ipakilala at ipadama sa mga tao ang tunay na katangian at pagmamahal ng Diyos sa atin. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, 'di ba? Dahil nga ang tinanong ng mayamang lalaki is paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos nung pinaliwanag naman sa kanya ng ating Panginoong Yesus na kailangan niyang i-let go ang kanyang mga kayamanan at bagkus ang napagbilad nito ay itulong o ibigay niya sa kapwa or mga mahihirap o mga duka. Kaso for sure, makikita natin na dahil nalungkot ang mayamang ito dahil sobrang yaman niya, ay hindi niya nagawa ang pinapagawa sa kanya ng ating Panginoong Yesus. So, dun pa lang, mapapatunayan na mas mahal ng mayaman yun ang kanyang kayamanan kaysa sumayon sa ating Panginoong Yesus
at mahalin o tulungan ang kanyang kapwa, 'di ba? So, kaya nga 'di ba ang sinabi ko dito sa explanation is dapat ang isang tao ay may space or may bukas na pag-iisip at puso para papasukin ng ating Diyos. Kasi nga, kapag fully loaded ang iyong isip at puso ng tungkol sa mga takot or pag-aalala, 'di ba? Na kung saan kung marami kang kayamanan, marami kang iisipin, 'di ba? Pero may iba din naman kapag sobrang hirap mo, marami ka ring iisipin, 'di ba? Dahil iisipin mo, ang karamihan kasi na iniisip ng tao is puro sa pagkain, may makakain ba ako, may magagastos na pera, may pambayad sa mga dapat bayaran, 'di ba? Pero although, yan ang main pangangailangan natin, pero lagi nating iisipin na ang si Lord lagi ang gumagawa ng paraan para ma-provide sa atin yung pangangailangan natin for every day of our life, 'di ba? Sabi nga, our needs for today is enough for today, and pag pinagkalooban pa tayo ng ating Panginoong Diyos na kinabukasan is enough pa rin yung needs mo for that day na ipagkakaloob at ibibigay ng Diyos. Kaso, hindi maiiwasan yung iba, syempre, hindi naman na maaalis sa tao na mangarap. Halimbawa, kapag nagmula sa hirap, gusto niya makaahon sa kahirapan. Kaya talagang may ginagawa siyang mga aksyon or mga paraan para umasenso ang kanyang buhay. Di ba? May iba, nagtatapos ng pag-aaral, nagkakaroon ng magandang trabaho o negosyo. Ang kagandahan lang, kung halimbawa, umunlad o umasenso kayo na ganun, wag nyo pa rin kakalimutan na magpasalamat sa ating Diyos na nagkaloob sa iyo nun, kasi hindi ka na makakarating sa kung nasaan ka ngayon kung hindi dahil sa ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin kaya tayo ay nagkakaroon, di ba? Dahil kung sa sarili natin lang nakakayahan o pamamaraan ay hindi natin makakaya yun. Kaso yung iba, yun ang nangyayari. Kapag nakamit na nila yung tagumpay, ay nakakalimutan na nila ang Diyos. So, minsan, ang nangyayari, nagkakaroon ng pag-ikot ng sitwasyon, or sabi nga, ang buhay natin ay parang gulong, di ba? Na minsan ikaw ay nasa baba, minsan ikaw ay nasa taas. Pero, magsacycle pa rin siya na pwedeng manatili ka na puro nasa taas. Pero, isipin mo rin na pwedeng maging may tendency na mapunta ka sa ibaba. Kaya hanggat maaari, dapat sa anumang sitwasyon is maging ready ka, kasi hindi natin masasabi ang magiging takbo ng buhay natin. May iba naman, sobrang nagsumikap, talagang nag-ipon, di ba? Dahil sa pag-aakala na sila ay tatanda pa hanggang old age. Pero mangyayari, habang ayun na, nasa rurok na sila ng tagumpay or kasaganaan at kayamanan, is bigla naman silang babawiin na ng ating Panginoong Diyos ang buhay nila. So, di ba? Yung kumbaga, hindi na niya na-enjoy yung buhay niya or mga pinaghirapan niya. Kasi, nakinuha na siya ni Lord, di ba? So, yun nga yung sinasabing dapat, although karamihan talaga ay nag-aalala sa ano ba mangyari sa future ko, sa future ng family ko, lalong higit kapag may mga anak, ano ba mangyari sa future ng mga anak ko, di ba? Or ng mga apo. Pero sabi nga, pagkatiwala lang natin yan sa Diyos, kasi siya ang nakakaalam ng kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Tandaan natin na bago pa man tayo nabuo sa sinapupunan ng ating ina, ay alam na ng Diyos kung ano ang magiging buhay natin mula sa simula hanggang katapusan. Lahat ng yan ay nakasulat na sa ating Panginoong Diyos. Alam din ng Diyos kung ikaw ba itatanggap o hindi. Ire-reject mo ba siya? Or paglilingkuran mo ba siya? Or susundin mo ba siya? Diba? So, lahat ng yan ay nakasulat at alam ng ating Panginoong Diyos. And yung bawat mga pinagdadaanan natin sa buhay at bawat stages ng ating buhay ay nakasulat na rin yan sa ating Panginoong Diyos. Alam niya kung ano yung kahihinatnan natin, yung ating patutunguhan. Basta ang lagi lang nating isaisip na ang plano sa atin ng Panginoong Diyos ay laging para sa ikabubuti natin. Walang hinahangad ang Panginoong Diyos sa atin, kundi para sa ikabubuti natin, gaya ng ating mga magulang na mahal tayo at nakahanda na patawarin tayo kung tayo ay hihingi ng tawad sa ating mga nagagawang kasalanan, 'di ba? Pero
minsan, ayan, may iba sa atin naliligaw ng landas dahil halimbawa, as lumalaki ka, mga nakakasama mo or nakikilala mo is naiimpluwensyahan ka nila either sa mabuti, ang masaklap kapag sa masama, 'di ba? So, dapat ay hangga't maaari ang mapipili nawa natin ng mga maging kaibigan ay yung makakasama natin para sa mas lalong paglalim ng pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, na kung saan hindi ka nila dadalhin sa mga bisyo or mga masasamang gawa, kundi mas lalo kayong magpapalakas ng loob o ng pananampalataya ng isa't isa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos or pag-attend sa mga camping or mga pag-aaral sa tungkol sa salita ng ating Diyos, para hindi lang baby ka in faith and sa pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos mula sa simula na tinanggap mo ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, pero gaya ng ugat, ikaw ay lumalalim, mas tumitibay, at mas maraming ipinagkakaloob sa iyo na karunungan ng ating Panginoong Diyos na magagamit mo para sa iyong pang-araw-araw na buhay, para lumago ka, 'di ba? Tandaan natin na tayo ay parang isang halaman or isang puno na kung saan dapat ang ating mga ugat ay malusog, 'di ba? At talagang nakakapag-absorb ng tamang nutrients mula sa tubig, mula sa lupa, mula sa araw, 'di ba? So, marami mga nagiging factor para tayo ay magkaroon ng karunungan or ng ating pananampalataya. So, hangga't maaari lang, ayan, i-ano natin yan, lagi natin exercise ang ating faith and patibayin ito sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, and you can apply it sa pamamagitan ng pagtulong din sa kapwa mo na sila ay mabahaginan mo ng mga natutunan mo tungkol sa salita ng Diyos, 'di ba? And nawa ito ay mai-apply nila sa kanilang pang-araw-araw din na buhay, nang sa gayon ay magkaroon sila ng katagumpayan sa anumang mga pinaplano o binabalak nila, dahil sabi nga, ang tao ang nagplaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Pag alam ng Diyos na ito ay makakabuti sa iyo, makakabuti sa kapwa mo, at alam niya na ikinalulugod niya, ay ipapatupad niya ito sa iyo. Pero hindi natin mapipilit ang Diyos kung alam niya na ito ay para sa hindi magiging magandang epekto sa atin. So, magpakumbaba lang tayo, as guidance from the Lord through prayer and as repentance kung ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, and mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, nang sa gayon ay maging nakakatuwa or kakasiyahan ka ng Diyos ng iyong kapwa, dahil ang mga ginagawa mo ay mabubuti, ayan, at kaaya-aya, at hindi nakakapag pahina or nagiging dahilan para magkaroon ka ng kaaway, 'di ba? So, yun naman ang ating reason para maligtas ay, alam nyo na walang iba kundi ang ating tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, at sundin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, lalong higit ang magmahal. Ayan, magmahal, magpatawad, tumulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya or kung ano ang kakayahan natin. Dahil kung ano ang ginagawa natin mabuti sa ating kapwa, ay parang ginagawa na rin sa ating Diyos. So, kapag natutuwa ang ating Diyos sa ating ginagawa, ay asahan mo na kahit narito pa tayo sa mundo, ay malalasap natin at mararanasan natin ang mga pagpapala na inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa mga nakakapagpasaya sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga nais ipagawa sa atin. So, maging kaligayahan lang natin na gawin ang pinapagawa sa atin ng ating Diyos, and huwag nating isipin na ito ay isang burden or pahirap sa atin, bagkus ay gawin natin ito ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong kasiyahan, dahil ang masayang nagdilingkod ay pinagpapala, alam natin yan, and magiging healthy ka,
kapag ikaw ay laging masaya, laging maibigin, laging mapagpatawad, hindi ka magkakaroon ng high blood, hindi ka magkakaroon ng heart attack at mga kung ano pang mga sakit kapag ikaw ay laging galit, laging stress or laging depressed. 'Di ba? So, yun yung good effect kapag ka ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Na anumang pagsubok ang ating mga pagdadaanan, alam natin na hindi tayo pababayaan at iiwan ng Diyos sapagkat mahal niya tayo at mahal ng Diyos ang ating kapwa. Kaya mag-ibigan at magmahalan tayo sa isa't isa. So, hanggang dyan na lamang po ang ating devotion at tayo po ay mag-end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po Panginoon because we are assured Panginoon na kami ay ligtas Panginoon sapagkat tinanggap namin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas Panginoon, at kung gaano po kami kasigurado sa aming kaligtasan Panginoon ay nais din namin Panginoon na aming kapwa na hindi pa alam kung saan ang patutunguhan nila na sigurado Panginoon o kung ligtas na ba sila o hindi Panginoon, ay matulungan namin sila Panginoon upang maipaliwanag ito sa kanila ng maayos at nawa ang kanilang puso at isip din po Panginoon ay bukas para sa karunungan na ipinagkakaloob nyo o sa mga paliwanag na gagamitin nyo sa aming mga labi upang maintindihan nila ang mga bagay na nakakapagpagulo sa kanila or para masagot ang kanilang katanungan in your way, Panginoon. Kayo po ang laging maghari, Panginoon, at alam namin na ano man ang aming mga deepest prayer, Panginoon, whether is financially, physically, sa kagalingan sa mga lahat ng klase ng sakit, Panginoon, sa mga na-depress, Panginoon, nagkaka-anxiety o na-stress, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon, ng isip, Panginoon, at isecure po na ang kanilang kaligtasan at kapayapaan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa lahat ng dumadanas na mga spiritual problems, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na tutulungan nyo sila, Panginoon, upang mapatibay, Panginoon, magbalik loob ang mga naligaw ng landas, Panginoon, or napalayo sa inyo, Panginoon, at sa kanilang pagbabalik loob, Panginoon, ay dala nila, Panginoon, ang panibagong lakas, panibagong energy, Panginoon, upang maglingkod sa inyo ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa nila, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang aming hinaharap, Panginoon, ay isang magandang hinaharap, Panginoon, na future, pagkat kayo ang naghanda nito para sa aming Panginoon. You have a better plan or the best plan for all of us, Panginoon. At alam ko po na ang mga pagpapala, Panginoon, ay nakaredy na para sa aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We declare the victory. We declare all the blessings. We declare all the prayers to be answered, Panginoon, by you. Especially, Panginoon, kung ito ay makakabuti para sa amin at sa aming kapwa. Muli, ibinabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa lahat and God bless. Bye!